Inaabangan ngayon ang paghaharap ni Pangulong Bongbong Marcos at ng kinatawan ng bansang China sa isang event kasabay ng ASEAN Summit sa Lao. Bago po yan, nakabuo na umano ng plano ang pamahalaan para sa mga Pilipinong naiipit pa rin sa kaguluhan doon sa Lebanon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baisa. Inilalatag na ng gobyerno ang plano para makauwi ng bansa ang mga Pinoy mula sa tumitinding gulo sa Lebanon ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. There are more than 400 now who would want to be repatriated. So basically, we're just putting the plans together, how we will bring them back home as quickly as possible. Sa virtual meeting kasama ang key government officials, iniutos ng Pangulo na gawin ang lahat ng paraan para makabiyahe ang mga Pinoy sa Lebanon anumang transportasyon ang kailanganin. We are now going to evacuate our people by whatever means, by air or by sea. And just make all the preparations so that malapit na lahat ng asset natin. Kung may barko tayong kukunin, nandyan na malapit na sa Beirut na sandali lang basta the embassy gives us the all clear and they say that our people can go, mailabas na kagad natin so that hindi sila nag-aantay na matagal in the danger areas. Sa ngayon, nananatili sa Alert Level 3 ang sitwasyon sa Lebanon. Ang Department of Foreign Affairs at Embahada raw ang magdedesisyon kung iaangat ito sa Alert Level 4 o Mandatory Repatriation. Sa kanya namang intervention sa 44th at 45th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summits, muli raw binanggit ng Pangulo ang usapin sa West Philippine Sea. I didn't specify the details, but it is just the general principle of the adherence to the rule of law and the UNCLOS. And just as a general thing, we will have a chance to get into more detail maybe in the next couple of days. Sa mga nagdaan ding ASEAN Summit, naging sentro ng pahayag ng Pangulo ang panawagan ng tulungan at pagkakaisa sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Hindi rin nawala sa mga aktibidad ng Pangulo ang panghihikayat na mamuhunan sa bansa. Sa ASEAN Business and Investment Summit, inilatag ng Pangulo ang mga reforma at batas na ipinatutupad para maging ideal hub ng smart at sustainable manufacturing ang bansa. To support these goals, we have enacted key reforms. The Public-Private Partnership Code facilitates transformative partnerships. We also have the Internet Transactions Act, which regulates internet transactions to encourage innovation and competition. And there is Executive Order number 18 of 2023, which institutes green lanes for strategic investments, enhancing the ease of doing business in the Philippines. Ilang patakaran pa raw ang ilalabas para mapaunlad ang competitiveness ng bansa pagdating sa global markets. Mobile Journal, Julie Baisa po, hatid ang mukha ng balita.